Magandang gabi po sa inyong lahat at may makulit po dito. Salamat po sa Panginoon at nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama at mabati at sabi namin kung ano yung nais namin sabihin din at kung paano namin naalala si Joey bilang isang kaibigan at kapatid sa Panginoon. Kami po maraming silang nabanggit din at maraming mga memorable experience bilang kasama si Joey noon pa man. Ay isa sa naalala ko, kabatch ko siya at kasabay ko yan sa klase at doon ko nakita yung pagiging resourceful ni Joey at yung pagpupursige niya. Even minsan nga nagkikwento yan tungkol sa nanay niya at may mga, syempre sa batch namin, kami lang yung halos naka-graduate din. Ilan lang kami at nagulat din siya at time na nag-usap kami. Kasi noon nga, dahil nga kahit mag-batchmate kami, hindi kami ganun ka-close. Pero salamat sa Panginoon dahil ang naalala ko kasi may isang ginamit na kapatiran na kung saan pinaglapit din kami dahil nagkaroon kami ng differences ni Joey noon. Pero on the bright side, pareho kami nakilala sa Panginoon at binago ng Diyos yun pareho sa amin, sa puso namin. Even that, marami pang bagay na binago sa buhay ng batches sa amin at nakikita namin yung tuwing magkakasama kami sa ministry, sa pagsamba tuwing Miyerkules sa Bread of Life. Nakakatuwang isipin na yung dating magkagalit at yung dating magkaklase, pinaglapit ulit ng Panginoon. At yun yung pinagpapasalamat ko. Sabi nga nila kapag nakakaaway ko, nagiging kaibigan ko. Kasi yun naman yung tinuro din sa amin. At salamat sa Panginoon sa buhay ni Joey. Yung pagiging tatay niya, ina-admire ko yun. How he's a good provider sa kanyang mga anak. At kung paano niya napalaki yun, talagang behind that, nasasabi ko, wow, nagawa ni Joey ito sa family niya, sa mga anak niya, especially mga babae ito. At kung paano na-witness ko noon yung buhay din ni Joey during the college time at nung nagkaroon siya ng family at kung paano siya nagpunyagi bilang isang arkitekto. One that admires me to push through even until now I'm pursuing this career na para din sa pamilya ko at para sa kaluwalhati ng Panginoon. Salamat sa buhay ni Joey at sa buhay nilang mag-anak. Kahit hindi ganun ako na nakapag-spend ng time sa kanya. I remember a lot of things, especially sa Bible study at sa devotion, sa prayer time, sa kantahan, kahit na sintunado, sige, kanta pa rin para sa Panginoon. Marami pa pero hanggang dito lang talaga at hindi ko alam at until now hindi mag-sing in sa mind ko na wala na rin si Joey. But sabi nga ng Panginoon, there's a good news and then there's a bad news that our life here is temporary and preparation for another life and another day na puno ng pag-asa. The Lord describes that the heavens eternal ay papawiin niya ang lungkot, ang luha, at ang lahat ng problema ay mawawala. Yun yung heaven. Which is, I believe Joey is there and mamimit natin si Joey doon pagdating nung tamang panahon na iyon. Kaya tayo na narito, patuloy nating panalangin silang naiwan, sila Map, yung mga bata, at sila'y magpatuloy sa Panginoon. Kaya tayo po yung magpatuloy na isama natin sila sa ating mga panalangin. Salamat kay Joey, salamat sa inyo, salamat sa bawat isa na nakakilala kay Joey. Naway, kuha kayo ng magandang bagay na iniwan ni Joey sa buhay ninyo. Of course, meron tayong mga negatives, issues in life, but this, on the bright side, God has made all things beautiful. And God said all things work together for good for those who love God. If you love God, you will appreciate even
the differences of other people. God loves you, mga kapatid. Magandang gabi po.